Napapasigaw na lang ang mga Pilipinong marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy Cay 3 o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Kinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Masyadong mababa ang lipad ng helicopter kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy sa mga marine biologist at nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng 10 minuto. Sa lakas ng hangin, ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Pati ang mga researcher divers nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy Cay 3. Dahil delikado, umatras na ang BIFAR. Pagdating nila sa Pag-asa Island Sheltered Port ay agad binigyan ng paunang lunas ang mga sugatan. Malapit lang ang Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng mga sandbar. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, reported that PCG and China Coast Guard vessels collided in the West Philippine Sea, causing minor structural damage to the Philippines ship. The Philippine vessels were on a rotation and reprovisioning operation of the Armed Forces of the Philippines for troops stationed at BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. The Department of Foreign Affairs says it summoned the Chinese Deputy Chief of Mission on Tuesday afternoon to convey the Philippines' protest against China's aggressive actions in Ayungin Shoal. Also says the Navy members were aboard Uniza May 4, which was attacked by the water cannon. According to the National Security Council, the China Coast Guard's use of water cannons shattered the windshield of the Philippine vessel. This caused minor injuries to at least 4 personnel on board. Philippine Coast Guard personnel from the BRP Sindangan treated the injured Navy personnel. According to the PCG, Uniza May 4 went back to mainland Palawan due to the damage and injury sustained by the vessel and crew. Meanwhile, Uniza May 1 successfully reached BRP Sierra Madre for resupply. Maikli lang ang video na inilabas ng China Coast Guard sa pambobomba nila ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas na Uniza May 4 o UM4 nitong Sabado. Sa video na ito, makikitang habang wino-water cannon, nagwawagayway ng puting tela ang mga sakay ng UM4. Hindi malinaw kung simbolo ba yan ng pagsuko. Sa hiwalay pang video ng China Coast Guard, isang barko lang ng China ang nakikitang nagbubuga ng tubig. Ibang-iba yan sa kuha ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kung saan kitang pinagtulungan i-water cannon ng 2 barko ng China ang UM4. Pinunterya ang harap, gilid at likod ng ating resupply boat. Bugbog sarado ang resupply boat na 8 beses tinamaan ng water cannon. Sa kabila ng pambubuli ng China, sinubukang umusad ng UM4 pero hindi ito umubra. Sa aerial video na ito, kitang-kita naman ang pag-corner ng 3 barko ng China sa BRP Cabra. Sa malapitang kuha ng News 5, halos dumikit na ang China Coast Guard vessel na ito sa BRP Cabra. Sa sobrang lapit nga nitong China Coast Guard vessel sa sinasakyan nating BRP Cabra ay halos kitang-kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello? Why are you blocking us? China Coast Guard, hello? Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Cabra sa Uniza May 4. Sa aming paglapit,
mas naging malinaw ang tindi ng pinsala. Matapos nga ang ilang oras na habulan at magkabilaan na binomba ng tubig, ito na nga yung pinangangambahan natin, tuluyan ng nasira ang resupply boat na Onaiza May 4. Kung makikita nga ninyo, halos magkalasog-lasog na yung malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo dyan sa taas niya, nasira na ng pag-water cannon ng China Coast Guard. Sa lakas ng impact ng tubig, 3 tauhan ng Philippine Navy na sakay ng UM4 ang sugatan. Isa-isang inilipat sa BRP Cabra mga sugatang tauhan ng Philippine Navy. Napuruhan sa kaliwang mata ang isa sa mga biktima. Nagkasugat din siya sa kamay at braso. Pangalawang beses na niyang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM4 noong March 5. Nung una, kayang-kaya pa namin pero itong uli na wala na talagang. Malakas na masyado. Hindi na kinaya ng namin. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila noon nang targetin sila ng water cannon ng China. Sa lakas ng buga ng tubig, kanya-kanya silang pulasan. Na kami, nag-cover na talaga kami kung saan pa kami pwede mag-cover. Kaso wala na kami matakbuhan doon. Doon na lang kami sa isang kwarto. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan sa paa. Nanginginig at namimilipit daw siya sa sakit. Saan po kayo, sir, tinamaan at anong masakit po ngayon, sir, sa inyo, sir? Yung dibdib ko, sir. Pa ako, sir, napilayan ako. Hindi natuloy ang Onaiza May 4 sa Ayungin Shoal. Pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga supply nito at tagumpay itong naihatid sa BRP Sierra Madre. Giit ng China nang hihimasok ang Pilipinas nang walang pahintulot. Sa kanila raw ang teritoryo. Banta pa nila kung magmamatigas pa rin ang Pilipinas, mapipilitan daw silang kumilos. Kaya maghanda na lang daw tayo sa anumang kahinatnan nito. Sa kuha mula sa loob mismo ng resupply ship na Onaiza May 4, lalong kita ang kalbaryong idinulot ng pagbomba ng tubig ng China Coast Guard itong Sabado. Nakakover naman ang mga Navy personnel habang rumaragasa sa likod nila ang tubig mula sa water cannon, pero aakalain mong binagyo sila sa loob. Umugong ang rumaragasang tubig na tumagos sa barkong gawa lamang sa kahoy. Sa labas kasi ng barko, ganito ang nangyayari. Ang pambobomba ng tubig tumagal ng 1 oras. Napatawag na sa langit ang iba. At halos di na makaya ang bigat ng tubig na pumasok. Dinig din ng ibang nasusuka sa tubig. Basang-basa at halos bumaha sa loob ng UM4 kung saan halos walang natirang gamit na buo. May tumatawag na ng tulong medikal habang ang iba nasira ang mga personal na gamit. Sinikap ng ilan na idaan sa biro ang panganib. Masakit ka, masakit. Tawa lang. Bagamat di maitatanggi ang seryosong epekto sa barko at maging sa crew nito. Sugatan ang mata ng isa sa kanila dahil sa tama ng water cannon. Isa naman ang may sugat sa ulo at isa ang nasugatan sa binti. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng tumitinding panggigipit ng China, hindi raw isusuko ng Pilipinas ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., China lang daw ang naniniwala sa mga sariling pahayag nito na iligal ang mga ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone at na ang Pilipinas ang nang-uudyok ng gulo. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.